Sa aking nakita at nasaksihan, ito na ata yung pinakamalaking resort na aking napuntahan. Kaya kung sakasakaling kayo'y may nais pumunta rin dito sa aking ipapakitang lugar, ang advice sa inyo ni Mr. Peps ay kailangan magdala kayo ng bingwit, kasi pag nakahuli ka ng isda rito, ito'y libre na. Maaari kang makahuli rito ng dalag, tilapia, hito at kung ano-ano pa. Ganito rin bang lugar yung hinahanap mo? Tara na, ito'y aking ipapakita na. Nakita natin ito sa mga vlog ng iba, kaya tayo natutuwa kasi masasakyan na natin ang lubos yan. Tara! Kaya nandito nga si Madam bilang isang tour guide namin. Ano nga pangalan niyo, Madam? Janela. Si Janela. Ito, mahihayin pa si Janela sa publiko. Shoutout sa iyo, Ma'am Janela, para sa pag-tour guide sa amin. Entrance, ma'am? Entrance po, this ano po, night time po. Sa ano po, adult, 219 po. 219. Sa children, senior, 189. Sa big family po, 12 hours po, 4,500. Then pag naman po, 24 hours, 6,500. Kaya ano pa, tara na, ikutin na natin yung kaloob-looban niya para maipakita ko nga sa inyo kung ano yung natatago nitong ganda. Tayo papasok na. Yung mga ibang pasilidad nito, dahil sa sobrang lawak, hindi na nagagamit. Yung entrance nga nito ay 219. Nandito naman yung pinakang-pribadong resort niya at dito nga kami kumuha ng isang kwarto, kaya tutulugan namin na. Ganda ng datingan. Sa dami nga ng pool nito at malawak, baka hindi lang 10 pool yung mayroon dito sa lugar na to. At hindi basta-basta pool, gawa ng yung mga pool nito sobrang lalaki. May pambata, may pampatanda. Nandito naman yung backdoor ng State of Liberty. Ito na siguro yung maaaring i-recommenda ni Mr. Peps itong lugar na to, dahil sa lawak at lawak nito, yung mga bata mag-i-enjoy talaga rito. Isa sa pinakamalawak na resort. Ito na tayong napakaraming cartoon characters na aking nasaksiyan na resort. Sila Bumblebee, nandito na lahat. Yung Vortex 5. At pwede ka rin dito mag-fishing itong lugar na to. Diyan, maaari ka mamingwit dyan, ang libre. Yan ang kagandaan lang dyan. Mahuli mo nga rito yung dalag, hito, karpa, tilapia dito sa pispan na to. Kaya pa yung kaisipan mo, relax na relax ka siguro rito. Kaya ano pa, sabay mga nais dyan. Ito'y mura lang, yung mga kubo dito mayroon 300. Hindi sa laki na kukuhanin mo, mayroon mga 16 to 20 yung capacity, o higit pa yung iba. Sa sobrang lawak ka nito, yung iba talaga dito hindi na magagamit o ginagamit. Kahit saan mo ibaling yung camera, ito yung makikita natin, napakaganda. Yung nga lang, niluma na nga ng panahon. Siguro hindi lang 3 dekada siyang nagsiservisyo sa publiko, itong lugar na to. Dito ka pwedeng mag-fishing, manghuli ng isda. Nakikita ko nga rito at napansin, ito'y kulang sila ng maintenance na, dahil sa sobrang lawak, yung empleyado nila parang kakaunti. Kaya yung mga ibang bahagi nito hindi nalilinis, ito'y marumi. Ito napakalaki, pwedeng 26 to 30 pieces yung kayang kumasya. Depende sa laki yung kukunin yung kubo rito, kaya aircon room. Yung sa amin 3.5, 7 katao na kami noon, at aircon na yun, yung room na yun. Dito pwede ka rin mag-fishing rin dito sa area na to. Diyan mayroon mga maliliit na kubo at mayroon malaki, depende nga sa laki yung kukunin mo sa area na yan. Para sa akin, kung ikukumpara to sa isang kalawakan, ito yung magiging kasing tulad ng lawak nito yung Quezon Memorial Circle. Pero sa ganda at lawak niya, kahit saan ka pwede kang mangisda sa lugar na to. Ang daming naglilikwad o kaya tumatalo na isda. Kaya ano pa, tara na, kung may panahon at oras tayo, pumunta na tayo sa mga ganitong galaan nga pala. Kasi pagdating ng araw, ito hindi na natin kayang gawin, hindi na natin kayang hiyakbang yung ating paa. Paano pa natin mapupuntahan siya? At kung puro na tayo rayuma o arthritis na. Ito mula Metro Manila, siguro mga 2 oras nandito ka na sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung dulo na ng Bulacan, boundary na ng patungong Pampanga. Grabe yung view nito. Kitang-kita nyo naman yung ganda. Lalong-lalo na nga siguro nung panahon ng 30 years ago. Mga Apollo 11 nandito na ata.
mga astronaut. Patuloy-tuloy ko nga siyang inikot na hindi tayo nagsasawa na ipakita yung anumang natatago nitong ganda. Ayun, iba't ibang anyo, iba-ibang figura, iba-ibang itsura, pero isa lang yung pinapakita, yung kanilang ganda. Ulit tayo dito. Ito ibang bahagi naman to, yung ating nakikita. Dito na tayo. Magdagdan na naman tayo. Dito pwede rin mag-fishing uli dito. Sa lugar na to. Ito nga, sobrang dami ng kubo rito at mga cottage. Siguro nung panahon nagagamit siguro to, pero sa ngayon sa tingin ko hindi na nagagamit yung iba. Naluma na siya ng panahon. Ayan, isa rito sa malaking post dito. Ito pwedeng pambata. Ang matanda pwede rin. Yung likod naman niya. Ano pa nga ba? Huwag natin sayangin yung oras natin na natitira. Tayo pumunta na sa mga ganitong galaan pala. Nandito rin yung dambuhalang makikita mo. Si King Kong na ata yung aking napansin at nakita ngayon. Dito rin yung octopus. Doon gaganapin yung concert mamaya. Ito na yung pinakamalaking slide. Meron pang batang slide. Itong kabila yung mas malaki. Ito na yung slide na to. Sa mataas at paikot-ikot. Napakalawak din ang pool niya. Ito palang mga pool dito. Ang start ng pagligo dito ay 11 AM yung pinakasimula. Ito naman yung pambata. Para sa akin nakita at nasaksiyan, kahit ilang guests siguro yung pwedeng ilaman dito. Ito'y kayang-kayang i-accommodate nila dahil sa sobrang laki at lawak ng area na to. Kung adventure lang yung hinahanap nyo at magpapakapagod kayo, dito kayo pumunta. Sa pag-iikot nyo lang, talagang may exercise kayo at napapagod talaga. Dahil sa mga view nyo nga makikita, hindi nyo talaga palalampasin na ikutin siya ng ikutin. Pero may mga magagandang room talaga. Kaya sa mga kapuso natin dyan, kapatid, kapamilya, kung sino man may nais pumunta rito, maaari kayong makipag-ugnayan sa Facebook page nila. At muli, maaari kayong magdala nga ng pang-fishing nyo. Ito'y libreng ang mahuli yung mga isda rito. Ang babayaran mo lang dito yung grill niya. At pwede mo rin siyang dalhin nga pala. Sa sobrang tagal na nila, may 3 dekada na. 1995 pa siyang tinayok. Kaya nagkaroon ng kalumaan na.